fungi, rat, aphids, mealybugs, mga ganon. So, pag-uusapan natin yan. Hi mga kahardin, so good morning. Maptang dyan agsafa tayo namin. So, for today, we're going to learn the basic care tips of this one, brown sugar, at saka ating Debbie. So, ito sila, Debbie. Isa lang actually si brown sugar. Kasi this is my first time to have this one, brown sugar. So, under propagation pa yung iba. So, yun ang isa pa nating pag-aaralan yung propagation at saka paano ba matanggal yung mga fungi, rat, aphids, mealybugs, mga ganon. So, pag-uusapan natin yan. Pero bago ang lahat, like, comment, and subscribe, and share, and click the notification bell for more gardening tips and vlogs from Hardinerang Nanay. So, mga kahardin, ikaw ba ay mahilig mag-order ng succulents online? Alright. At pinapadala sa'yo via LBC or ABES or ano yung isa? JANT? Okay. Make sure that your seller air-dried your succulents for at least 2 weeks. Yes, 2 weeks. Hindi 24 hours, hindi 2 days, 3 days. 2 weeks. Dapat air-dried yan para siguradong mabubuhay yan pagdating sa'yo. Pero hindi natin maiiwasan na may mga masisirang dahon. Kung okay pa yung mga dahon, pwede naman natin silang air-dry and then propagate. Alright. So, ano ang gagawin natin? Yung mga iba, binababad sa detained water solution. Pero sa akin, itatanim ko na siya kaagad. De bale, at si seller ay masipag pag mag-air dry ng 2 weeks. So, pwede na natin silang itatanim kaagad. So, it's your choice actually. Kung ano yung first step mong gagawin. Kung pwede naman na ibabad mo na sa detained, sige, ibabad mo na. Okay. So, ano ba ang gagawin natin? Pagka-receive natin, unwrap natin, and then tanim. Mabubuhay yan basta you follow the following steps. Alright, I have here a soil mixture of vermicast, pumice, and then black soil. And then dadagdagan natin ng more of composted leaves. Konti lang ha? Para hindi naman puro ganyan. And then, itong composted leaves natin ay galing sa bundok yan. Under the alnos tree sa bundok. Okay. So, ang main component nito ay mas marami ang alnos tree leaves. Meron nabibiling ganyan na may kasama ng lupa na black soil sa mga orchidarium and then plant shops. Pero itong nakuha ko ay puro, walang halong soil. Kaya hahalo natin sa soil. And then kung wala kayong ganyan, and then ang available lang is ipa. Ang gagamitin ninyo ay carbonized. Yes, carbonized. On my previous video, I said carbonated. Nako, bakit ko ba nasabing carbonated? Dapat carbonized. I stand corrected. Okay, so ang ating mga carbonized rice hull kasi ay disinfected na yon at saka maganda siyang gawing soil conditioner. Okay, kasi considered na composted na siya. Kung wala naman tayong mga vermicasts, yung mga pupo ng mga earthworms, well, maglagay ka ng earthworm dyan sa ilalim. No. Bumili ka or kung may alaga kang mga baka, kalabaw, horse, goat, kambing, nuwang, baha. Okay. So, yung mga manure niya is you compose it for at least 6 months to 1 year. And then, pulverize them, and then 10% of the soil mix ay ganon. Ay nako, pulverized cow manure, nako, napakatataba ng mga succulents mo. And then, kasi ang mga succulents natin, gustong-gusto nila ng organic matter. Nasa soil yan. And then, ito, pagkatapos natin siyang itanim, didiligan ba natin siya kaagad? Hindi po. After a week, saka nyo na lang po didiligan. Paano naman kung ikaw ay namalengke ng ulam pero may nadaanan kang nagbebenta ng succulents? Oh, so, bumili ka. So, pagka-uwi mo, may ulam na
may halaman pa. O, di ba? So, anong unang gagawin natin? Papalitan natin yung soil. Tama po, papalitan natin ng soil. Eh, kung nung nabili mong soil is puro clay, as in red soil siya. Diba? Meron mga ganyan. So, itong nakuha natin ay kukunti lang yung roots niya kasi malamang ito ay top cut at saka pina-roots lang. And then, also, maigi na papalitan natin yung ating mga soil kasi baka may baon na. Aside from fungi and bacteria, baka may baon na itlog ng mga snails o kaya snails or slugs nandyan, sumisiksik dyan. Akala nyo ba marunong silang magtago, no? Kaya papalitan natin yan. Yung soil natin. So, ano yung gagawin natin? Yung iba hinuhugasan yan. Yes, kailangan naman natin talagang hugasan yan para siguradong walang matitirang mga itlog-itlog ng mga kung ano dyan, like snails and slugs. Oh, okay, choice nyo naman kung hugasan nyo kung hindi. Pero sige, hugasan natin. And then, air dry natin like 12 hours to 24 hours. So, ayan, may napulting na naman na dahon. So, itatanim niyan natin. Ipropagate natin yan. So, don't you worry. Alright, so air dry na siya. Itatanim na natin. So, as usual, ang kailangan natin ay taran, paso na may butas. Siyempre, kasi yung mga iba gumagawa or gumagamit ng mga baso o mugs, kailangan butasan natin yan. Kung paano magbutas ng mga yung mga ceramics natin, well, there's a link on the description. And then, yan, tapos na natin siyang maitanim, didiligan natin after a week. Yes, after a week. Don't you worry, don't you cry because succulents survive without water for a month. Achieve na purple yung ating mga Debbie. So we're going to acclimate muna. Hindi basta ilagay sa full sun kasi baka sila ay masunburn. Especially yung mga newly bought na mga succulents natin, pagka-repat natin, pagka-transplant natin, kasi hindi natin alam kung saan galing yan. Galing ba sa greenhouse yan o galing outdoor? Kasi itong mga Debbie, pag galing sa greenhouse o kaya filtered light, chances are hindi sila purple. Pero pwede rin naman na purple yan inside the greenhouse. May technique yan. So, ito yon. Diba? Medyo purple siya. So, pag-usapan natin yan. So, ito muna, kung paano natin i-introduce sa full sun ang ating mga succulents. Ang una nating pag-uusapan. So, ang ginagawa ko mga kahardin is I gradually introduce to full sun. For example, first day, 1 hour lang muna. Second day, 2 hours. Third day, 3 hours, and so forth and so on. Pwede yung ganun na technique. Pero, baka chances are, pag inintroduce mo kaagad sa full sun, kahit na 1 hour lang yan, baka pwedeng masunog. So, anong ginagawa ko? I cover it with net, tulad nito. I cover it with net, like for example, ngayon, first day, day 1, Monday. So, I covered it with net, kahit maghapon na yan. Okay? Pwede naman yun kasi may net nga. And then, second day, ganun pa rin. May net pa rin. Third day, yun. Pwedeng tanggalin yung net for like 1 hour. And then, ibabalik. And then, the next day, 2 hours, tatanggalin yung net. The next day, 3 hours. The next day, 4 hours. So, ganun. Hanggang ma-achieve natin within 1 week, naka-introduce na sa full sun. So, ganun yun. Debbie, na purple siya pero filtered light. Nasa watering po yan. So, this one, I water it every 2 weeks. Diba? Yung sabi natin kanina, once a week na dilig ang mga ito. Pero, for you to achieve a purple color sa filtered light ay eto, every 2 weeks na dilig. Okay? Ang mga succulents natin, pag gagawin natin siyang indoor, ilagay natin sila sa malapit na bintana
Pag filtered light, sinasabi natin may cover na net o kaya yung glass mismo ng ating windows, yun ang nag-filter ng sunlight. Alright? So, papaano naman ang sugar. Si sugar, ganun din. Ano siya? Ganyan ang kulay niya. Filtered light ito. It is inside the greenhouse and it receives at least 6 hours to 8 hours of sunlight. Yan, pero filtered. Pero pag, Pero pag gusto mo siyang full sun, i-introduce mo gradually siya sa full sun. Okay? Magiging darker yan actually pag full sun. Ang ganda niya. So, when it comes to this one, brown sugar, yung ginawa natin na pag-repat kanina sa newly bought na succulents natin, ganun at ganun din ang gagawin natin dito sa brown sugar at sa lahat ng mga succulents natin. So, we will go to the propagation. Nako, itong Debbie hindi marunong mag-family planning. Ang daming mga anak niyan. And then, ang gagawin natin ngayon is leaf propagations ng ating mga Debbie at saka sugar or brown sugar. So, ito yung mga successful propagations ko ng sugar. Ito, sugar ang mga ito. And then, I have here Debbie. Ayan. So, mas maliit si Debbie kasi mas mauunang hahaba mo na yung roots niya. Saka siya magkakaroon ng pops. Samantalang itong si sugar, ayun, pops kaagad. Actually. So, si Debbie, madali lang tanggalin yung mga leaves niya. Okay, so pipili lang tayo ng mature leaf and then make sure na makukuha natin ng buo yung leaves. Samantala, itong si sugar, nako, pakahirap talaga matanggal yung leaves niya. Ang dami ko mga failed na attempt na kumuha ng buong leaf niya. Okay, tingnan natin. Oh, nako, failed. Hindi natin nakuha ng buo. Kaya be careful, okay? Kaya numimpis yan brown sugar ko kasi daming mga imperfect na leaves na nakuha ko. So, dahan-dahan lang. Okay, ayaw niya eh. Ang ganda pa naman niya. Gustong-gusto ko siyang dumami sana. Ayan. So, ayan. Kuha pa rin. Laban lang. Ayan. So, yan. Perfect na. Perfect yan. Promise. So, ano ang una natin gagawin? Meron tayong mga techniques kung paano natin gagawin yan. Meron yung air dry method. So, nasa link sa description sa baba. So, ang gagawin natin actually ay yung soil natin is coco peat, yung ginamit ko dyan. Okay? So, ang gagawin natin ay yung no air dry method. So, anong gagawin natin sa no air dry method natin? Ipatong lang natin sa lupa. So, yung soil mixture natin ngayon ay loam soil, black soil, pumice. Pwede kayong magdagdag more ng pumice. Okay? And then, pwede rin magdagdag kayo ng coco peat. And then, anong gagawin natin? Hahayaan lang natin dyan. Hintayin natin silang mag-roots and then babies. Itong si Debbie, nako, hahaba muna ang balbas niyan bago magkaroon ng baby. Samantalang itong si brown sugar, baby muna, then roots. Sabay actually. And then, didiligan natin yan pagka nagka-roots sila, nagka-baby sila, like after 2 to 3 weeks. Meron na silang mga pups and babies. So, huwag mo silang didiligan na pag wala pang roots. Nako, mabubulok yan. And then, ang maintenance ng watering ng mga ganyan pag after nilang magka-pups and ay every 3 days or once a week, ganyan. Ano naman kung may mga peste sa ating mga succulents like mealybugs, aphids. Yung mga mealybugs at saka aphids natin, ang sign nun ay may mga langgam sa inyong mga succulents. So, ang mga aphids, ang mga mealybugs, nandun sila, sumisiksik sila. I don't have it right now. Congratulations! Wala ako mga mealybugs and aphids sa aking garden today. So, wala akong maipapakita sa inyo. So, pagka nagkaroon, ipapakita ko sa inyo. And then, alam nyo naman, di ba, yung mga plantito dyan, kung may something strange na naglalakad dyan na maliliit, ayan, dyan,
nagsisiksik sila dyan. At saka gustong-gusto ng mga langgam ang mga pupo ng ating mga aphids. Kaya yun ang sign na may mga something wrong sa ating mga succulents pag may mga langgam. And then, paano naman kung fungi? Ito, fungi ito eh. Ito. Ayan. O, saan ba? Ayan. Yung mga dots na yan. So, yan. Fungi yan. Molds. Hindi ito edema. Iba ito. Iba yung edema. Okay? Okay. So, ayan. So, anong ginawa ko? I sprayed it with neem oil. Okay. Ito yung si neem oil. Okay. Effective ito, mga kahardin. Ito yung agricultural na neem oil kasi may pang beauty product na neem oil. So, itong agricultural neem oil natin may azadirachtin, yung active ingredient na pag beauty product, tinatanggal naman yon. So, ito yung agricultural neem oil. So, ang ratio nito pag ginapin natin ay 10 ml of neem oil to 1,000 ml of water. So, 10 ml is to 1 liter. So, anong gagawin natin? Spray lang. Pero, make sure that your soil is hydrated. Pati yung plant natin. So, pag gumagamit tayo ng neem oil, make sure na nag-water kayo kahapon o kaya this morning, and then mag-spray kayo sa hapon pag wala na si haring araw. Kasi ito, it can cause a sunburn pag sa umaga tayo nag-spray. So, kailangan sa hapon na or early evening, yung wala na si haring araw. Okay. So, spray lang. So, just dilute it with water. Ito ang gusto ko dito sa brand na ito kasi tonic na siya. So, ready to use. Okay. Kung pwede naman gusto nyo na, dagdagan ng dishwashing liquid, pwede rin laman. Pero itong ginagamit ko, dinidilute ko lang siya sa water and it's done. I find it very effective. So, yung maintenance nito, pag grabe yung infection ng ating mga plants, for example, yung rat, yung mga mealybugs, lahat ng mga sakit ng mga succulents natin, ang maintenance is every 7 days hanggang matanggal yung mga problema natin. Pero kung gusto nyo pa rin ituloy-tuloy yung pag-spray ng neem oil, pag once na natanggal na yung mga problema, pwede naman every 14 days. Okay? And then I also use neem oil not only for spraying like that, neem oil not only for spraying like that, ano din siya, I use it as a soil drench. Tandaan natin that fungi, aphids can, stay under the soil. Okay? It is also good soil conditioner ito. Maganda ito. It's proven tested na maganda siya. Ayos siya. Meron tayong yung isa nating ginagamit, yung 7. I have here the 7. So, ito ang ginamit ko sa brown sugar at saka dito sa iba pang mga Debbie. So, ang paggamit ng 7, ganun din. As a fungicide, as an insecticide, so pwede. So, ginagamit natin yan like every 7 days pag malala yung problema sa ating mga succulents. And then, yun din, preferably na gagamitin natin sila or spray natin sila early in the morning before sunrise. Pwede rin namin after, sunset. Okay, just make sure that you water your plants first. Okay, like for example, nagdilig kahapon or this morning, pwedeng this afternoon or kinabukasan natin sila sprayhan ng neem oil. By the way, yung mga dead leaves pala, yung mga dead leaves sa ating mga succulents, tatanggalin natin yon kasi pag may dead leaves dyan, gustong-gusto niya ng mga insekto. So, we make sure na tatanggalin natin yung mga yon. Okay, so,
That's it mga garden. Hope you have learned something today. Thank you for watching Asian TV Baguio. Pan-like kayo, pan-comment kayo, pan-subscribe kayo. God bless us all. Tianog Kabasanwan. Thank you for watching Asian TV Baguio. Our home, our garden. We believe that all plants grow with love. Thank you for subscribing. Tianog Kabasanwan. God bless us all.